Good morning! It's 8:25. Sa relo ko dito sa kwarto, pero pag sa labas, lagpas 8:30 na. Usapan namin ni Papa, 8:30 kami alas. Although, ayun. But anyway, kasi nga dadali namin si Zach sa Pedia. Hello, Zach! Zach, say hi! Anyways, ayun. So, dadali namin siya sa Pedia this morning. And yeah, kagabi ang ikli ng vlog ko, meron pala ako na-delete na clip. Nakakainis kahapon. If you follow me on Instagram and on Facebook, I posted a picture, side-by-side picture ni Zeb at saka ni Zach. 2 months old pareho, and they're wearing the same damit. Tapos yung same setup ko, nung pinicturean ko sila nung merong yung pangalan nila, yung letter standy na Zeb. Tapos binilang kasi din namin si Zach nun. Basta check nyo sa sa Instagram. Sa baba yung mga pangalan. And anyways, to? Sabihin ko. Ayun, na-delete ko pala yung clip na yun nung sabi ko, pinipicturean ko. Tapos sabi ko, ipapakita, i-insert ko yung picture na picture ni Zeb nun. Ayun, nakakainis. Kaya 9 minutes lang yata yung vlog ko yesterday. Anyways. So, yun. I'm hungry na, wala na akong time kumain. So, naisip ko gusto ko mag-SM ulit. But we'll see. Look at Zach. Hi! Asus naman yan. You're so cutie pie. Kay Zeb yan eh. Binili nung binyag. Yun lang, doon lang ginamit. Hello! Maambon yata konti. Makulimlim kaya. So, sinuotang ko niyan. Come on, let's go na. Yes! Oo, let's go! You're a cutie pie. Do you feel better? Do you feel better? With the nebulizer? Yes. Mommy. Is Hi guys, we're home na. It's a rainy day. Rainy Monday. Anyway. Yeah. Okay naman so far. Nung pinakinggan ni doctor yung dibdib niya, wala namang something serious. So, lang, ubo lang talaga. So, inano niya ako na ipanebulize para mag-loosen up yung phlegm. Hindi ko pa naman daw kailangan bumili ng nebulizer. Hindi naman daw malala. Hello. Hello. Mukha na yun. So, yan. Okay, bihis muna ako. I'm hungry na nga eh. 11:30 na ngayon palang susunduin ni Mama si Papa. Diyos ko, anong oras na sila makakauwi. Ang tagal kasi nakalagay naman sa schedule niya 9 to 11 yung doktor, pero hindi. 10 o'clock yung assistant at saka siya. This is i-smile. 10 o'clock sila dumating. Ano ba yan? Pag inaalis ka, nag-i-smile. 10 o'clock sila dumating. So, pero pangalawa ako. Ayun. Tapos yun nga, medyo matagal dun sa pagpanebulize. Tapos punta sa cashier. Tapos yun. Ano? You're happy? Show daddy. Hello. This is Kuya Zeb's hat. You're so cute, right? Smile. You smile.
Jesus na yan. Binigyan siya ng gamot. 3 gamot. Jesus. Ano yan? Ba't puro smile naman yan? You feel so much better. Huh? After the nebulizer. Huh? Jesus. Yes. Gigil? Gigil si Mami? Uh-huh. And then? Yung gamot na nireseta kay Zach. This one, Clarisid. And this one. Pag naubos na ito daw ang kapalit. And then, ito yung sa, nung nagpa-nebulize kami, kailangan mo nang bilhin kasi ito pagka ginamit na, syempre. So, ayun, nagtanong ako, wait. Nakwento ka na ba kanina? Hindi ko maalala kung sa inyo ko sinabi or kay Vince Kasi kachat ko siya. Anyway, sabi ni Doc, pinanebulize niya para mag-loosen up na yung film niya ngayon. Pero hindi ko naman daw kailangan pang bumili ng nebulizer. Dahil, pag na lang daw kapag umulit pa ulit. Pero nagtanong ako, nung dun kasi sa pulmonologist, ako nagpunta para magpa-nebulize. Tapos tinanong ako nung mama, pulmonologist. I don't know kung ano siya. Kung meron na akong nebulizer. Sabi ko, wala pa. Sabi niya. Sabi ko, baka bumili. Tapos sabi niya, meron kami, 2.5 daw. Hindi pa ako natatanong sa Mercury magkano. Kayo, baka meron kayong alam or meron sa inyo gumagamit. Magkano ang bili nyo sa Mercury? Ito siya. Hindi man lang ako naturuan tuloy kung paano gamitin. Hindi ko masyado na nakita kung ano yung kinakabit, saan kinakabit. Kasi nagmamadali na rin kami, super late na. Or hindi rin ako tinuruan ni Kuya kasi wala naman ako nebulizer. Anyway, so yun. Papainumin ko na si Zach ng gamot. Hey guys! What time is it? Late ako ngayon. Magsi 6 o'clock na. Hindi ko naabutan yung deal or no deal. Tapos, hindi ko akalain na ang tagal ko sobrang naligo. Kaya yun. Wala ako napanood. What is it? What is that? Nagwawala ang bata. Kalmado na. Si Zach, ayun, sleeping. Feeling ko mas na-loosen up nga yung niya kasi pag umuubo siya, mas parang tumutunog na, alam mo yun, basta nasa tunog Tapos tinry kong sipsipin kanina nung nasal aspirator. May mga nakuha nga ako, tapos talagang ang lapot niya. TMI, pero ang lapot ng sipon. Kaso hindi niya gusto yun, umiiyak siya, gagalit kapag sinisipsip ko. Itong isa din, nagagalit to Gustong lumabas. Kaso, ang dilim na nga. Kanina, 5:30 pa lang madilim na. Kasi nag-uulan. Umulan yata kanina. Tapos ngayon, pinalabas ko si Sel. Nagpabili ako McDo kasi nanlibre yung kapatid ko. Instead of i-Mac delivery, matagal mag-antay, tas mas mahal pa. Pinalabas ko na lang si Sel sa kanto. Although, mahal din yung pumasahe namin sa tricycle, pero pag kinompare mo sa delivery, mas mahal pa rin yung delivery. So, na lang. Parang dinner ko na siguro yun. 1-piece chicken lang in-order ko with fries and Coke float. Tapos yung kapatid ko, itatry niya yung chicken alaking. Sabi ko, masarap nga. Ayun. Excited na ako. May bago daw, McFlurry na flavor. Pero, yun itatry ang kapatid ko yung Kit Kat McFlurry with Choco Bits. Baby ko, mainit ang ulo. Ha? Call me.
giraffe with the long neck. Giraffe. Yay! Where's the elephant? Where's the elephant? Yay! Where's the panda? Panda, panda, where are you? Panda. Where's the panda? Mommy C, where are you? Where's Mommy C? That's a cat. Where's Mommy C? Panda, panda. Oh, where's the horse? Yay! Oh, giraffe yan. That's giraffe. The horse is beside the giraffe. Alam niyo ba siya lumapit doon sa chart? Gumanon ako. Tapos bigla siyang tumayo, tapos tinuro yung rabbit. Kasi pagka dati tinuturo ko rabbit. Kaya natatawa ako. Bigla na lang siyang tumayo. Zeb, do I look like a rabbit? I look like a rabbit? No, I don't want to look like a rabbit. Ginising mo na yung kapatid mo. Ay nako, inistorbo si Zach. Kain tayo. Ano na, 6:40. So, baka, ewan ko lang. It's too early to say kung hindi na ako magdi-dinner or what, pero we'll see. Kain tayo, guys. Hi, Zach! Nasundan mo si Mami? Ha? Nasundan mo si Mami? Hello! Hi! Wait lang. Wait lang. Hi! Jesus. Hi! Hi, Zach! Hello! Hello! Punas-punas na lang siya. Hindi ko siya pinaliguan. Ano to? Ewan ko kung nakwento ko na. Parang hindi ko pa yata nakwento sa inyo. The other day, pinatanong ulit ni Daddy sa akin kung sabi niya tanungin ko ulit si Sel kung gusto sumama sa Singapore. Tapos tinanong ko si Sel. Hindi niya ako masagutan diretso pero parang ayaw niya. Okay, ayoko naman mamilit kung ayaw, diba? Tapos, at the same time, sabi ko, hindi pa pala ako nagre-research. Ano ba yung proseso kung magsasama? Kasi, usually, yung mga kumukuha na nandun na. Kasi maraming mga, dun agency ng mga maid. So, pwede kaming kumuha na doon na mismo instead of yung magpo-process pa from here, magdadala ka ng sarili mo. Mas maganda yung dala mo yung sarili mo kasi, diba, mas kilala mo and all. Pero, yung sa convenience, I think mas madali kung doon na, kukuha ka sa agency. Pero this, ni-research ko, unang-una, para mag-apply ka pa, i-assess ka pa ng government kung financially capable ka mag-hire ng nanny or ng maid. So, parang for approval pa yun, hindi porket gusto mo magdala katulong, pwede. Tapos, ang daming proseso. Lalo na kung first timer yung dadalhin mo or yung i-hire mo. Pag first timer, meron pa yung seminar. Tapos, ang mabigat, meron kang babayarang security bond na $5,000. Tapos, kailangan mong kuhanan ng 2 types of insurance. Yung kukunin mo, isang medical insurance where coverage niya is $15,000 at saka personal accident insurance na ang coverage is $40,000. Wow, diba? Ako nga walang insurance eh. Si Daddy pa lang meron. So, tapos, ano pa? Basta madaming etchebureche. Sinabi ko kay Daddy yun. At saka, ang age requirement, 23 to 50 years old. Si Sel, alam ko 20 pa lang or 21 ata. Basta hindi pa siya abot. So, kahit na pala pumayag siya or kahit gusto niya, hindi rin pala pwede. Tapos, kailangan meron minimum of 8 years of education. Tapos, syempre, kailangan mo mag-produce ng mga school documents. Mabosisi. Ibig sabihin, malabo. Hindi alam, hanggang grade 6 lang yata si Sel. So, ayun.
Sabi ko malabo na. Tapos kahit na yung kukuha kami doon with all the ano pa pala, aside from sa sinasweldo aside sa sweldo, magbabayad ka sa government monthly ng 265 as levy. So, ang daming gastos mag-hire. So, wag na lang. Yeah, wag na lang Kaya sabi ko kay daddy, di ba, nakakayanin ko na lang. Kaysa naman, Diyos ko Lord, we cannot afford all those. Ang dami nun. Bago ko kumuha ng insurance ng maid, kuha muna ako ng insurance ko sa akin. Kasi ako nga, wala eh. Ang puti mo naman, Zach. Dati pag suot niya to, parang mas lalo siyang maitim tignan. Pero ngayon, mas nakakaputi na, no? Mas sustingin pa siya eh. Take picture tayo. Kung nakatingin ka dyan. Smile! Smile naman. Smile. So, yun, kalimutan na natin ang idea na mag-hire kami ng nanny. No nanny. Only mommy. No nanny. Only mommy. So, yeah. In roughly 1 month, dapat pala tumitingin na si daddy or nagbubook na si daddy ng ticket ngayon. I-remind ko nga siya. Since meron na kaming date ng binyag, diba? So, ayun na. Strict, diba sabi ko strict yung simbahan dito. Pagka, ang call time namin, 9:30. Kasi merong 10 o'clock, 10 to 11, parang may seminar or something with the ninongs and ninangs. 10 to 11 mag-start yung mass. So, pag 9:30, or pag siguro, 9:30 yung sinabing time na attendance. Pero siguro naman kahit basta bago mag-10 dumating, no? Sabi niya kasi pagka 10 o'clock at wala pa or kulang yung nino, kulang yung gamit, kulang yung bababla, basta may mga kulang, hindi magpo-proceed, tas i-reschedule. So, kapag kami nakabook na ng ticket, tas biglang, actually, dalawa lang naman yung ninong at ninang na-attend. Kasi the rest of the ninong and ninangs are in Singapore. So, ate ko at saka yung pinsan ko, pareho ang principal sponsor kasi sila yung nandito. So, sasabihan ko sila ng bonggang-bongga, bawal malate kasi pagka i-reschedule kami, wala na, hindi pwede kasi nakabook na yung ticket, masasayang. Kaya yun. Tapos, kailangan white yung suot, all white. Bala ko pa naman ipagamit yung suot ni Zeb last year. Yun, para siyang onesie siya, tapos yung unahan, white siya, pero yung meron siyang parang, para siyang naka-vest kuno, kulay gray. Paano ba? Natatamad akong tumayo eh. Pag nakita ko ng picture ko, ilalagay ko dyan. Yun yung suot niya. Tapos sabi ko, isang beses na yung sinuot ni Zeb, nung lang, binyag, tapos hindi na ulit sinuot. Nandyan pa. Tapos yung pala kailangan all white. Baka hindi ako payagan na may gray. Tapos, kailangan ng white na bath towel. Yung bath towel niya, meron siyang white, pero yung lining or may piping na yellow sa gilid. Hindi ko alam kung pwede. Siguro naman, no? Just in case. Babala ko sa susunod na pagsimba ko, dadalhin ko yun, tapos mag-inquire na ako kung papayagan. Anyways, yun lang. Yun lang. It's gonna be me and the 2 boys. Talaga. No choice. No choice tayo. No choice tayo na. Usus. Hi guys! Hello! Late na it's 9:25 and I think I'm gonna say goodnight na. But before that, shout out pala ako kay Sis Michelle Villaruz. Nag-comment yung husband mo, si William Lopena. Lagi daw nanonood ng vlog. Thank you so much naman. Very rare ako nakakawa ng comment from guys. Tapos nakakatuwa, nag-comment pa para ipa-shoutout ang wife. O diba, supportive much. Hi! So yun, thank you sis for watching. And yun, mag-good night na kami ni Zach. Ang sama ng tingin. I'll see you tomorrow. Bye! Bye!